hindi mo man lang napapansin. Wala man lamang dumungaw? Oo nga, no. Siguro nasilip ka nila. Kasing ayos mo eh. Bakit? Para ka lukaret. Lukaret? Sabi ng inang ko, mag-ayos babae ko. Ngayon naman nagbarot saya, lukaret. Lika na nga. Magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito, kilalanin natin ang isa sa mga pinakamagagaling na aktres noong mid-20th century, si Olivia Cenizal, na nagmarka ng isang malalim na bakas sa industriya ng pelikulang Pilipino. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Olivia Cenizal ay ipinanganak bilang Gloria Pagtacanmayge noong Oktubre 21, 1926 sa Imus, Cavite. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na pagmamahal sa musika, kaya't hindi na nakapagtataka na napunta siya sa showbiz. Sa kanyang kabataan, pinayuhan siya ni Cirio H. Santiago na subukan ang pag-arte, isang payo na nagbukas ng pinto para sa kanyang makulay na karera sa pelikula. Noong 1995, formal na siyang pumasok sa mundo ng pelikula sa pamamagitan ng kanyang debut na pelikulang Palahamak. Dahil sa kapansin-pansing pagkakahawig niya sa American actress na si Olivia de Havilland at upang maiwasang malito sa ibang aktres na si Gloria Romero, pinalitan ang kanyang screen name at siya'y nakilala bilang Olivia Cenizal. Agad na sumikat si Olivia at naging prominenteng pangalan sa pelikulang Pilipino. Nakilala siya sa kanyang mga pelikulang tulad ng Desperado, 1956 at Water Lily, 1958, na kapwa nagbigay sa kanya ng nominasyon para sa Famous Best Actress Award. Ang kanyang husay sa pagganap ay nagbigay sa kanya ng respetadong lugar sa industriya, kung saan siya'y itinuturing na isa sa mga haligi ng Philippine cinema noong kanyang panahon. Ngunit tulad ng maraming aktres, dumating ang panahon na nagdesisyon siyang magretiro. Noong 1970s, nilisan ni Olivia ang mainstream na showbiz. Bagaman paminsan-minsan ay bumabalik siya para sa ilang pelikula hanggang 1990s. Sa kanyang personal na buhay, siya ay naging asawa ng kilalang kompositor na si Josefino Cenizal at magkasama silang nagdiwang ng maraming taon ng pagsasama hanggang sa kanyang pagpanaw. Noong Abril 14, 2008, sa edad na 81, pumanaw si Olivia Cenizal dahil sa mga komplikasyon ng isang sakit sa kolon. Iniwan niya ang isang napakayamang pamana sa industriya ng pelikula na patuloy na kinikilala hanggang sa kasalukuyan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais naming itanong sa inyo, sa inyong palagay, paano kaya nabago ng mga artista tulad ni Olivia Cenizal ang mukha ng pelikulang Pilipino? At ano ang kanilang kontribusyon na pinakamahalaga para sa mga susunod na henerasyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section at pag-usapan natin ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.